Magandang buhay! Today's recipe, isang napakasarap na pangpagana. Pwede na rin gawing merienda at pwedeng gawing ulam. At napakadali lang gawin, napakasimple lang. Magluluto tayo ng pork and vegetable spring roll. Umpisan muna natin sa paghahanda ng ating mga gulay na gagamitin. Yung ating carrots ay hiniwa lang natin yan ng maninipis. Tapos gagawin natin dyan, hiwain natin into strips. Ginawa natin talagang manipis para pag ginisa natin mamaya, mas madali siyang maluto. Ganon din yung gagawin natin sa ating green beans or tawag dito ay Baguio beans. In slanting manner, hiwain natin ng maninipis. Ganon din, katulad din kanipis ng ating carrots. Tapos yung ating repolyo naman, tanggalin muna natin yung pinaka stalks sa gitna. Tapos i-partihin natin yung repolyo natin, yung outer hanggang sa inner. Siguro mga 3 or 2 parte. Tapos hiwain natin to sa maninipis. Nang sa ganon, pag ginisa rin natin mamaya ay mas madali siyang maluto. At gagamit tayo rito ng sibuyas, at yung sibuyas natin ay hiwain lang din natin ng maninipis. Tapos yung ating bawang ay gagayatin lang natin ng pinong-pino. At masarap yan pag medyo marami yung sibuyas at saka yung bawang na gagamitin natin. At gagamit tayo rito ng pork belly, at gagawin natin sa ating pork belly ay hihiwain lang natin sa maninipis din na strips. Nang sa ganon ay mas madali natin siyang lutuin. Maganda yung pork belly kasi medyo may taba. Tapos gawa muna tayo ng ating premix. Lagay tayo ng 1 kalahating kutsaritang asin, ½ teaspoon of black pepper powder. Tapos lagay tayo ng 1 sachet ng ginisa mix. Tapos gagawin natin dito ay haluin lang natin at itabi muna natin. Ito na yung gagamitin natin mamaya doon sa ating gulay pag nagisa tayo. Magpainit lang ng mantika sa ating kawali na paglulutuan. Tapos sangkutyan muna natin yung ating karning baboy. Ito yung hiniwa natin ng maninipis. Gagawin natin dito, itutustan natin yung ating pork belly. Talagang piprituin natin hanggang sa maging crispy siya, maging golden brown at crispy yung texture. Siguro mga nasa 8 to 10 minutes nating sasangkot siya. At maganda yan pag tuloy-tuloy lang yung halo nyo hanggang sa lumabas yung mantika ng ating pork belly. After 10 minutes, maganda na yung kulay, brown na lumabas na yung mantika ng ating pork belly. Tostado na. Gagawin natin, tatabi lang natin. Tapos lagay na natin yung ating bawang at gisa muna natin yung ating bawang. Siguro mga nasa 20 to 30 seconds. And make sure moderate flame lang yung gagamitin natin. Tapos lagay na natin yung ating halo na natin yung ating pork belly na pinirito. Tapos lagay na rin natin yung ating sibuyas na hiniwa natin ng maninipis. Tapos gisa lang din natin to ng mga 1.5 to 2 minutes or hanggang magbago yung appearance ng ating sibuyas. Tapos lagyan na natin to ng soy sauce. Naglagay ako rito ng mga 2 teaspoon para magkaroon ng lasa yung ating pork belly. At the same time, magkaroon siya ng kulay pa. Ma-enhance yung kulay ng ating pork belly. At gisa lang natin mga 1 minute. Tapos lagay na natin yung ating Baguio beans na hiniwa natin slantly ng maninipis. Tapos lagay na rin natin yung ating carrots. Tapos gagawin natin dito ay sangkutsa lang natin or gigisa lang natin for about 2 minutes yung ating carrots at saka yung ating green beans. Tapos lagay na natin yung ating repolyo. Ito yung hiniwa natin ng maninipis. Gagawin natin dito ay igigisa lang natin for another 3 minutes para maluto at lumambot yung ating repolyo at yung ating green beans at saka yung carrots. At
maganda yan pag medyo napip-flip nyo yung kawali nyo para mahalo nyo talaga na maigi. And by the way, hindi na tayo maglalagay dito ng kahit anong tubig or stock, kasi yung ating gulay magtutubig yan, lalo na yung togi mamaya pag naglagay tayo, magkakaroon yan ng tubig, so magsasabaw yan. So hindi na tayo maglalagay pa ng tubig. Tapos lagay na natin yung ating togi, or tawag dito ay bean sprout. Haluin natin ng maigi. Tapos yung pag naglagay na tayo ng bean sprout, hindi natin to talaga lulutuin ng maigi, kasi napaka dali lang yan lutuin ng toge, napaka simple lang yan, napaka lambot lang yan. Lagay na natin yung ating premix na ginawa. Ito yung salt, ginisa mix, at saka yung ating black pepper powder. Tapos lagay tayo ng liquid seasoning. Tapos tuloy lang natin haluin, siguro for another 1.5 minutes. At yung recipe na to, kahit na hindi mo na gawing lumpia or spring roll, pwede mo nang gawing ulam to. So gagawin natin dito ay lilipat lang natin sa strainer. Lagay lang natin sa strainer, tapos cool down natin for about 30 minutes habang nadidrain niya yung mga tubig, para pag binalot natin hindi mabasa yung wrapper. Tapos bumili lang ako ng pastry wrapper sa supermarket, frozen to, tapos dinifrost ko lang. Gagawin natin dito ay hihiwa-hiwalay natin per sheet or bawat piraso or pahina. Tapos kuha lang tayo ng mga ilang piraso, tapos hihiwain natin to into quarter, kasi gagawin natin dito ay gagawin nating liner doon sa loob. Ito yung pagpapatungan natin ng ating fillings mamaya. Tapos yung isang kutsaritang harina, nilagyan ko lang ng tubig at hinalo na maigi. Yan yung gagawin nating paste. Kasi yung iba dyan gumagamit ng tubig, so pag pinirito mo magkakaroon ng black spot. Yung iba naman itlog, so medyo mas mahal yung itlog. So gumamit na tayo ng harina. Tapos nilagay na natin yung ating liner, tapos naglagay na tayo ng fillings. Siguro mga nasa 60 grams yung fillings, kaya medyo malaki yan. Malaki yung lumpia na gagawin natin. Kaya isang piraso pa lang, busog ka na. Tapos lagyan na natin ng kula or paste na ginawa natin. Ito yung harina at saka tubig. Napakasimple lang, napakadali lang balutin. Ulitin natin. Liner, tapos yung fillings, tapos ikot mo lang, ilak mo lang sa gilid para hindi pumasok yung mantika pag piniprito mo, para mas madali siya maging crispy. At napakasarap nitong gawing merienda o di kaya gawing ulam. Kung kapital mo lang dito, yung masarap na kapartner nito ay suka na may sili, na may luya, sibuyas, bawang, nako, panalo. Tapos nagpainit na lang tayo ng mantika, katamtamang dami. Tapos pinainit lang natin yan saglit. At maganda yan kung may thermometer kayo para talagang sakto pag hinulog nyo, lalo na pag hindi nyo naman kabisado yung init. Start kayo sa 168 degrees Celsius, tapos hulog nyo na yung lumpia, tapos prito nyo for about 6 minutes. Tapos dapat maintain lang yung init. Then after 6 minutes, lagay natin to sa ating strainer. At maganda yan pag napatulo natin na maigi. At maganda yan pag crispy talaga yung wrapper ng ating lumpia. Tapos sausaw natin sa maanghang na suka. Nako, panalo. Lipat lang natin to sa ating serving plate. Tawagin na yung mga bisita or tawagin na yung mga bata para sa merienda. Nako, napakasarap nito. Lagay lang natin sa ating plate, tapos lagay natin yung ating sukang maanghang. Pwede kayo gumamit ng sinamak,
o di kaya paumbong lang, lagyan nyo ng konting sili, okay lang yon. Nako, na-imagine nyo na ba yung sarap ng ating pork and vegetable spring roll? Subukan nyo sa bahay at siguradong magugustuhan nyo. Sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe for today, please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.